Wow. May kaysa nang makita ka dyan, parang kang naka-zoom. Okay lang ako, at least maliit. Siya po kasi ay flight attendant na ngayon. Kumusta ang pagiging FA? B? Pag tinitingnan nila, akala nila parang it's more about glitz and glamour. So hi guys! Madaling araw na ngayon dahil nakalimutan ko kanina gumawa ng introduction. Sisingit ko na lang habang nag-edit ako ng vlog. Dito kami ngayon sa Shell Residences dito sa May MOA. Nag-reunite kami, magkakaklase nung college. Ako nagtuturo, si Jason, flight attendant ng Philippine Airlines, si Mela, ground crew ng Cebu Pacific, at si Hani, syempre noon pa man, mahilig na talaga siya about Army. Kaya pinupursuit niya ngayon yung sa Navy. During college days, mahihain siya. Pero ngayon, nasa industry na siya ng airlines. Ladies and gentlemen, ang aking research buddy, research partner, Mela Del Capones. Si Mela po ay nasa Cebu Pacific na ngayon. Can you please enlighten us about your position sa SEMPA? May customer talaga na hindi talaga makaintindi. Sarado ang isip. Ikaw naman, Hani. Dating 4 commander sa amin yan sa CABSU. Yung pinakamataas sa ROTC. Sa school, Pag sa school. Anong trabaho mo ngayon? corporate industry, pero under pa rin ng security. Nasa ano pa rin siya, pagbabantay ng seguridad ng sangkatauhan, Saido. Saido. Power Ranger pala ang atake ni Abby. Bakit napili mo yan? I mean, yan na talaga yung passion mo. Yes, masabi ko yon. Saan mo yan? Security. Kasi usually yung mga ganyan na-adapt, influenced by the Tama. environment. Tinuloy-tuloy ko lang from ROTC. Actually, analyzing yung reports na binabato sa'yo. Baka nang balak lumipat sa industry natin, which is sa tourism industry, tourism and hospitality. As of now, wala pa. Pero hindi natin kasi masasabi na long run, di ba? Si Jason naman po ay dakilang manganganta. Singerist to eh. Bilib din ako dito kasi during our college days, siya po ay working student. Imagine, from GMA Cavite to Dasmariñas tulong Cavite papasok to na Silang yan. Cavite. Imagine ba gaano ka stressful sa pinaka successful naming classmate, malaking parte ng aming buhay, lalo na sa tourism, na kapag na-pursue kung ano yung natapos mo. And isa si Jason sa mga yon. Siya po kasi ay flight attendant na ngayon. Nagsimula as domestic FA at ngayon isa na po siyang international FA. Kumusta ang pagiging FA? B? Hi guys, welcome to Lalim. Jesus Vlog. Tinitingnan nila, akala nila parang it's more about glitz and glamour. Which is, isa siya sa factor kasi syempre dapat you have to be more presentable pag umarap kayo sa tao. It's more of that. Parang kung ano nakikita nyo, hindi pa yun. Safety sa airplane, security, syempre service din. So it's very important na dapat palagi kang aware or dapat you're on your 100% best every time. So sa mga gusto mag-flight attendant dyan, syempre dito si Mother Butterfly to help you. At the same time ako to give you like tips, kung anong gusto nyo, pero at the same time, gusto ko kayong bigyan ng idea na ang flight attendant, it's not about glamour. Mapapagod kayo, pero as long as dedicated kayo sa work nyo and passion nyo, yun, magiging successful kayo. Amen. Real talk tayo. Proud din ako sa'yo. Kasi FA na siya. Tagal natin hindi nakikita, pero ngayon, no, tingnan nyo. Parang wala lang. Wala nangyari, parang kahapon Kahapon lang. lang. Yeah. Totoo. So kayo yung sasagot nun sa tingin nyo, seasonal ba ako or long-term project? 4 season. Pero kayo, I consider you guys as a long-term friend kasi magkakasama tayo, parang yung pinagsama natin nung college tayo, yung Dapat mga hindi memories na questionin natin, yun yung parang pinaka-foundation natin. Bakit meron tayo Tama. ngayon, di ba parang wala nang iba, ganito. Ikaw naman, bata, Huwag naman ganyan lang. Ano, college pa lang kami, Bayad. gusto niya na talaga na i-pursue yung teaching niya. Masaya kami na nagagawa niya na yung gusto niya. Pero ngayon, kumusta ka sa teacher? Ano yung mga struggle mo? And ano yung dahilan ko bakit pinupursue mo pa rin yung professional gusto mo? Tama yung sinabi ni Jason, kilala nila ako kasi ever since, gusto ko na talaga magturo. Even kahit may mga reporting kami noon during college days, pinipil ko na teacher talaga ako. Totoo. Kasi mahilig ako sa public speaking, mahilig ako magsalita in public, sa Totoo na harapan. to. 25 ka pa lang naman, di ba? Oo. +5.
hindi ako stricto in a sense na hindi sila matatakot mag-resign. Hindi sila matatakot tumaas ng kamay kasi kinakabahan sila sa'yo. Ganon ako. Tama. Lahat ng opinion nyo okay sa akin. Kung mali, edi iko-correct kita. Pero kung tama, very good. Ganon akong teacher. Habang nagtuturo ka, tapos stricto ka, tapos hindi ka malapitan, hindi ka ma-reach out ng estudyante, parang ang hirap sa estudyante na mag-excel. Nakakatuwa yung kay Jinses kasi makipagsabayan sa mga teacher na matatagal na experience. At saka yung talaga yung ano nila, Nakikita ko kasi di ba parang course isa ka nila. rin sa mga teacher siguro na parang nai-inspire yung mga kabataan sa'yo. Kaya parang proud na proud kami sa mga achievements mo. Di ba si Jinses, fun fact, nag-ano din siya, reporter. Di ba, Yes. Jinses? Ayan, yung una ko teacher ko, simula nag-start ako sa STI, hindi nila alam na reporter ako. Yes. Ngayon pa lang? Yeah. Kung maniwala ka sa hindi, nagulat na lang sila Magaling na to. nag-share ako ng memories kasi nagme-memories eh. Oo. Nalapitan ako, nag-share ako memories, tapos kinabukasan, Sir, reporter ka pala? Hindi po, ba't mo nagsasabihin? I mean, hindi kasi ako gano'n eh, yung sa taga-kwento mo lahat ng ano mo. Ay, reporter ako dati, idolin niyo ako. Ang gusto ko kasi mangyari, hinahayaan ko yung tao makadiscover na kung ano yung mga Tama. ano ko. Hindi ako parang nagpapakabida-bida. Oy, reporter ako dati, kala nyo ba? Hindi. Kasi una-una, wala naman kayong pakialam kapag sinabi ko reporter ako dati. Close ba tayo? Ano ba naging... Patrol ng Dasmariñas. Meron ba yung sa... Sa Quezon City naman yon, Ang tawag Euro doon? TV News. Euro TV. Nag-umpisa po ako sa Euro TV News. In-explore ko ang pagbabalita. Pero since hindi pa ako graduate ng mass communication, journalism, nag-aral pa talaga ako ng sarili ko. Hindi yung nag-enroll yung parang in-ensayo ko yung sarili ko. Kasi ang pagbabalita or pagiging reporter ay hindi lang sa pagdi-deliver ng mga balita, kundi sa pagiging magaling na manunulat. Writer. Dapat writer ka rin dito eh. To partner yan. Writer and reporter. Kasi you're not just delivering the news. You're just data god. You're just collecting data sa mga artikulo, sa mga tao, na kung anong meron dyan, anong meron dito. So, hindi madali maging reporter. Take note, hindi po ako yung kinukuha talaga ha. Ako po yung nagchat-chat talaga. Gusto ko pong mag-apply. I want to be part of your team. Kaya po nakukuha ako. And yung recent, yung Cavite Connect. Kung familiar po kayo sa Cavite Connect, chinat ko rin po yun. Wag po kayo mag-ano, baka sabihin nyo, kinuha ako. Hindi po, sasabihin ko ito to. Ako po yung nag-chat kasi gusto ko pong maging reporter talaga. Galing, sobrang galing. Parang kailan lang magkakatabi tayo sa classroom. Pupuyat, sabay-sabay kumakain sa karinderya, sabay nangangarap. Tapos biglang, eto, ang dami na agad nangyari. Ang daming taon ang lumipas. Pero ngayon, eto tayo ulit. May mga responsibilidad at mas pagod na rin ang mga mata. Pero ganun pa rin ang tawa. Isang kwentuhan lang, parang okay na rin ang lahat. Parang bumalik lahat yung sakaba sa exams, yung iyakan sa thesis, yung mga pangarap na sabay-sabay nating binuo. Pero ito talaga ang na-realize ko. Minsan talaga, hindi hadlang ang panahon. Kasi ang tunay na samahan, kahit gaano katagal, hindi magkita, hindi magkausap, isang yakap lang parang walang nagbago.